Bilang isang isla, ang Sulu ay sagana sa yamang dagat. Kaya naman marami sa mga taga-Sulu ay sa dagat kumukuha ng kanilang kabuhayan. Mga kapatid, isa sa mga kilalang produkto dito sa Sulu ay ang mga lobster. Yan ang pupuntahan natin ngayon, Ritz. Yes. Pero yung makikita mong lobsters na yan, hindi yung nasa plato. Oh. Paano natin titingnan yun? Hindi natin titignan yun. Huhulihin mo sa dagat. Ako huhuli. Ay, syempre, dahil guest ka namin, dapat may experience mo yung mga pinagagagawa namin dito sa Pinoy Explorer. So after nating hulihin, kakainin natin. Kung anong huli mo, kain mo. Ay. Hilaw, ha? Pero may sasama ka na, may asin ka na, yung dagat. Lublubo lang, tapos kain. Pero malinis yun, pwede kinakain talaga yun. Raw. Raw? Yes, of course. Halika na, let's go! Tara na! Matapos ang ilang minutong boat ride, ay nakarating na kami sa lobster farm. Assalamualaikum. Dito namin nakilala ang may-ari ng lobster farm, si Konsehal Wahid. Ano po, dito yung lobster farming, ano ho? Oo, tapos sasamahan niyo po ba kami? Tulungan niyo kami mag-ano. Oo. Thank you. Halika. Isang karaniwang hanap buhay dito sa Sulu ang pagtatayo ng mga lobster farm. Hinuhuli ang maliliit pang lobster mula sa dagat at pinapalaki sila rito sa loob ng mga kulungan. Inaalagaan sila at pinapakain ng maliliit na isda. Pagkalipas ng isang taon, maaari na raw itong ibenta kapag naabot na ang mga ito ang tinatawag na good size. Umaabot sa 1,000 to 1,500 pesos ang isang kilo ng lobster. No. Maraming anak. At pag panahon na para kunin ang mga lobster, kailangang sumisid sa baba ng kulungan at hulihin ang lobster gamit ang isang lambat. Kung sa tingin nyo madali lang ito, diyan kayo nagkakamali. Napakabilis at napakaliksi kumilos ng mga lobster sa ilalim ng tubig. Kaya karir ang paghuli. Si Ritz, gusto niya languyin. Oo, pwede yan. Pwede. Oo, pwede. Hindi nagkakagat talaga yan, ha? Hindi yan. Talian natin ng kwan. Tatalihan natin. Pero pag walang tali, mga agat. Ang mga gatin dito. Paano ba yan, Ritz? Handa ka na bang makagat ng lobster? Pero bago hulihin, sinubukan muna naming pakainin ang mga lobster. At habang abala kami sa pagpapakain ng lobsters, Yun, yung buntot niya, mahampas, oh. Yun. Hindi na makan. Saan? Dito? Teka. Ito, ha? O, yan. Oh, diba? Sumawa ka din. Ayun! Oh! Yung buntot! Hawa ka mo, sige. Sige lang. Yan. Tiga sa mahawak, sige, huwag kang matakot. Sige, tiga sa mahawak, sige. Ato, makikita nyo ngayon. Actually, hindi na namin pinakita sa inyo eh. Kami lumubog dito. Natuyo na kami kagad. May araw eh. Ginawa namin to. Tignan mo gano'ng kalalaki yan, oh. Bugso ka, huli ko ha. Oh. Wait! Ang bilis gumalaw, oh. Oh. Uy! Ayan, ngayon papakita nyo na kung paano nila hinuhuli yan. Ayan na. kasama ang isa sa mga trabahador dito sa lobster farm, susubukan namin ni Ritz na manghuli ng lobster. Oo, kabisado to. Okay. Ito ha. Hawak.
Ayun, huli. Huwag natin ibenta yan. Kainin na natin, nakakapagod to. At para mas mapadali, tag team kami ni Ritz. Ako ang uhuhuli at siya naman ang mag-aabot ng mga lobster sa mga tao sa itaas. Success, Ritz! Congratulations! Si Ritz! Nagandahan yung mga lobster kay Ritz sa Sul. Naglabasan lahat. Oh, ito. Dalawang lobster ang nahuli namin ni Ritz. Di na masama, pwede na itong pananghalian. At pagbalik namin sa base camp, ang nahuli naming lobster naging pananghalian na. Woohoo! Di na namin ito pinatagal ni Ritz. Talaga namang ibang klase ang sarap ng lobster, lalo na pag ganito kasariwa at ikaw mismo ang nanghuli. Hindi lang sa yamang dagat, sagana ang isla ng Sulu. Hitik din ang isla sa iba-ibang bungang kahoy at masasarap na prutas. Tulad ng durian, marang at mangustin. Pero medyo minamalas yata kami ni Ritz dahil tiyempong pagdating namin sa Sulu ay karatapos lang ng harvest season at karamihan ng mga prutas dito ay napitas na at naipadala na sa Zamboanga. Buti na lang may nabalitaan kaming mangilan-ngilan pa raw na natitira sa isang marine base camp dito. Kanina, kumain tayo ng lobster. Tinanong kita kung anong gusto mong dessert. Sabi mo, healthy. Fruits, okay? So, dito ngayon, dinala kita. Ito, mangustin. Ito puno ng mangustin. Ngayon, since ikaw, first time mo nag-guest dito, kasi ikaw mahilig sa prutas, ikaw ang pukukuhanin ko. Para total, tama-tama yung bigis mo. O, kita mo? Sir. Kita mo? Oo. Okay, ano, susubukan? Laga. Papakita ko siya kung paano ginagawa yan. Bagong hamon na naman sa iyo ito, Ritz. Bago mo matikman ang mga mangustin na ito, kailangan mo munang suktitin ang mga prutas mula sa puno. Yan. Okay? Akala ko maglalakad-lakad tayo. Hindi ka, kaya ka naglalakad-lakad ka. Hindi ka parang kaya! Magaling! Oh, Yay! ito na. Mangangayaya tayo na to. Sino mo? 2 minuto ka. Aabutin para pagkuha sa isa. Oh, isa. Ito na ko niya. Ganda. Ito ngayon. Gagawa tayo ganito ha. 5 minutes. Bibigyan kita 5 minutes. Pag nakakuha ka sa 5 minutes ng 5, meron kang premyo. Wow. 5 minutes ha. Sana may 5 hinog. Hindi, kayo mag-team. Kayo magkakampi ha. Kayo magkakampi ha. Abala. O sige ha. 5 minutes. Wala pa. Orasan natin. Maghanap muna ako ng hinog. Set. Go. Isa. Wala pang 10 seconds. Ano ba nakuha talaga? Talo ko rin na. So nanalo si Ritz ng 5 mangustin. Meron siyang sapatos sa panlakad niya mamaya. Ha? Ayan, nagawa ko yung challenge na pinagawa mo. Oh, Ako naman magbibigay ng challenge ngayon. wala problema. Sa 5 minuto, gusto ko din ng 5 durian. Durian! 5 durian. Durian. Wala ka. Pag naituro mo ang puno ng durian, sige. Saan ang puno ng durian? Gusto mo? Sige. Isa yun. O sige. Asan? Okay, ito, mas maganda. Madaming hinog Gusto mo? dyan. Okay. Siyempre, di tayo papatalo kay Ritz. Kung kaya niyang manungkit ng mangustin, ako naman mangunguha ng durian. Limang durian under 5 minutes. Not bad. Pero hindi lang durian at mangustin ang pinunta namin dito. Totoo ba ang chismis? Totoo ba na meron daw kayong marang dito? Ano po yung marang? Yung pong bilog, ma'am, na bilog, tapos yung laman niya, Matamis. matamis. Matamis din? Ayun ang di ko pa nakikita, hindi po natitikman.
Ang marang ay isang uri ng prutas na kamag-anak ng durian. Pero di tulad ng durian ay wala itong tusok-tusok sa katawan. Medyo mataas ang puno ng marang at mahirap sungkitin kaya minabuti na ng Marines mula sa base camp na tulungan kami. At matapos ang panunungkit, oras na para tikman ang aming mga prutas. 5 inches na lang. Si Ritz mukhang enjoy na enjoy sa mangosteen. Ang sarap! Sobra! Uod nga, kinakain ko. Ba naman ng prutas? Pero ako, Matamis siya naman asim. Pero sarap. Hindi. Parang hindi sa mukha mo. Hindi matamis siya kasi hindi ako mahilig talaga sa mga prutas na may asin na may tamis, parang gano'n. Ito mukhang iba to. Mukhang masarap to. Kasi yung mga ganyan. Okay. Marami ulit. Ito masarap to. Okay. Ito masarap to. Oh, panalo yan. Masarap panalo ko dyan. kung si Ritz mukhang hindi pa sanay sa lasa ng durian. Napakain patuloy ng mangosteen. Ganyan talaga sa simula yan, Ritz. Sanayan lang yan. Yung durian, grabe. Hindi ko malunok-lunok hanggang dito lang sa bibig ko. Kailangan ko pang haluan ng mangustin para malunok ko. At pagkatapos ng durian, marang naman. Parang atis. Oo nga, no? Sa pagita? Parang sa pagita. Ano naman ako walang gana makain sa pangitan to. Sige nga. O, dandaan ha. Ganito pagkain yan. Ako, sukay ba? Ang lambot. Saka matamis-tamis siya. Ang masarap ang marang. Mara. Mga bro, masarap to. Nagkasundo rin tayo sa isang prutas. Sa wakas. Gusto mo mangustin, gusto ko durian. Hindi ko gusto mangustin, hindi mo gusto durian. Kaya ito, gusto natin pareho. Mga kapatid, buko sa inyo. Kung mula ngayon, subukan nyo kumain ng marang. Okay. Yan. Ito, nababasa natin, nababalitaan natin yung pagbabarter. Pero dito, ginagawa pa rin talaga to hanggang ngayon. Na nagpapalitan ng mga goods sila, hindi pera. Kumbaga, palitan sila. Kumbaga, merong seafood sa nakuha ng mga isda, mga urchin, mga ganon. Pwedeng kapalit ng bigas, o tubo, o prutas. Tulad itong mga daladala ko. Okay, Ritz. So, umpisa na dito ha. Ito mga mangustin, lagyan mo dyan. Tapos, kabigat yan. Tapos ito. Hop, pakasalo dyan. Salamat. Ang barter ay ang pagpapalitan ng mga produkto na hindi gumagamit ng pera. Imbis na pera, isang produkto ang ipinapalit sa isa pang produkto. Ito ang uri ng kalakalan ng ating mga nuno bago dumating ang mga Espanyol. Madalang nang ginagawa ang barter bilang sistema ng pakikipagpalitan. Pero dito sa Sulu, buhay na buhay pa rin ito. At kadalasan gumagawa nito ay ang mga badyaw. Ipinapalit nila ang nahuhuling mga isda at iba pang mga lamang dagat para sa mga prutas, bigas at iba pang bagay na wala sila. Simple lamang ang pamumuhay ng mga badyaw, kaya't madalas pa nilang ginagawa ang barter para mapunan ang mga kailangan nila sa pang-araw-araw. Ngayon, kami naman ni Ritz ang susubok ng pagbabarter. At ang aming mga produkto, bigas at mga prutas tulad ng durian at mangustin. Ito raw kasi ang patok sa mga badyaw. Hello. Okay, ano gusto mo? Gusto ko nito. Ito Daing. Daing. Hilain sa incorn. Unang ganda mo. Durian. Durian. O, sandali ha. Kuha ka ng durian. Wala, mababawasan yung durian mo. Kasi yung durian mo ah. Di na, lalaban ko lang to. Isang durian,
Ilan? Ilan na ano? Ganyan. Oh, ito. 4 na durian. 4 na durian. Apat na ganito. Isa ni cellophane. Yan. Okay ah. Wala yun. So, ito kayo natin. Tapos mamaya, ito, dilis to. Yun. Oh, Ano po kapalit nito? Pagusting. Ay, mangustin! Bawasan yung gusting Yung mo. mangustin ko! Gusting mo. Bawasan yung mangustin ko! Dalawa! O yan. Okay. Sabihin na tayo ng ano, tsaka ano. Ito, isda. Gano'ng kadami lahat to? Lahat. Anong gusto ko palit yan? Wow! Bale sa isang ganito, Nakuha. Hello! dalawang durian, isang isda. Dalawang durian. Yan! Okay, bigyan mo kami ng isa, dalawa, tatlo. Bale, 4. 8 na durian. 4 na isda. O, durian ha. Utang ko sa'yo. Nakita mo sila, hindi sila lumalaki. Kasi puro durian ang kinakain nila eh. Kaya pag kumain ako ng durian, so ano ba mas maganda sa katawan ni isda o durian? Isda. Isda namin. Hindi ka kaya ito. Ito, gusto ko mais. Puso na sa... Ito, mais. Puso na sa... Hala? Puso ng sabi. Alam ko. Isang ganito. Di ba mais to? Parang mais eh. Puso ng sabi. Okay, sige. Dalawang ganito, isang kilong bigas. Dalawang ganyan. O sige. Ganito, isang Sarong kilong bigas. dalawang yan. Okay, Dalawa. sige. Sige. Okay. Para magugulay ako mamaya. Ayan, pagsama-samay na natin. Talong, kalabasa, bawang, sibuyas. Siyempre, kailangan hindi mawala yan. Tapos luya. Yung luya. Kalabas ng Tapos kalabasa. ang kalabasa, masarap yan. Masarap yan, Lord. Ilan po yan? Yan. Ano po yung ipapalit dyan? Oh, ngayon. Ilan? Tulos? Apat. Pag tayo ng sea urchin pa, lagyan. Ito kailangan natin ng ano, si siya. Si siya, di ba? Ano to? Ay, ito. Ito. Ayan, pusit yan. Pusit. Ito, kahit mga bata pala rito eh, nakikipag-barter din. Ito, kumalit ito ha. Sa'yo na lang ito, si Rich. Wow! Okay ba sa'yo? Okay lang, palit. Bigas? Bigas. Isang kilo. Bigas pa rin, bigas. Ilan? Ayan. Para ka. Okay. May pusit kami, tapos may urchin pa. Meron na, no? May urchin pa? Wala pa. Wala pa urchin. Urchin din. Pwede rin bigas, pwede rin tubo. Ilang tubo? Mga tatlo. O, sige. Sa isang piraso? Hindi, ito lang. Tatlo na rin. Tatlo ito, tatlo rin tubo. Ito tubo. Ibig sabihin nito, bawat kinakain mo, hindi siya, kumbaga, naghahanap buhay ka o wala kang hanap buhay, kailangan mo kumain ng iba, magtatrabaho ka lang, hindi ko ano yung aanihin mo, pwede mong ipalit sa anin ng iba. So, ibig sabihin dito, sa ganito, hindi umaandar ang pera. Ang umaandar dito, yung kayod. Paano ang kayod? Success! Sa tingin ko, panalong-panalo ako sa mga produktong naipalit ko. Okay, maraming salamat sa inyo. Thank you po! Bye-bye! Salamat! Wala kami bigas. Naubos ang bigas natin. Pag nakakakita tayo ng ganitong truck, madalas nating iniisip na ang laman nito ay mga sundalong papunta sa gyera. Pero dito sa Patikul, Sulu, may iba pang silbi ang mga truck na ganito. Dahil hindi pa ganun karami ang mga sasakyan dito,
ang mga truck na ito ay ginagamit na school bus ng mga bata. At ang nagsisilbing driver at konduktor ng mga ito, sino pa? E di ang mga sundalo. Dito sa Sulu, ito ang ginagamit nilang school bus. At ngayon, tutulungan namin ang mga bata na pumunta ng school. O, diba? Kakaiba to! Rich! Tara na! Malilito yung mga bata sa school! Hala! Tara na! Go! Kami naman ni Ritz ang susubok magdala ng mga bata sa kanilang eskwelahan gamit ang mga truck na ito. Ako ang driver, habang si Ritz naman ang konduktor. Magandang umaga, mga bata. Ready na kami! Ready na? Oo! Ready na raw? Palpuela. Alright! Okay. As usual mga kapatid, mukhang madali kapag pinapanood. Pero mahirap na kapag ikaw ang gumagawa. Malaki ang truck na minamaneho ko at hindi pa ganun kaganda ang mga kalsada dito sa Patikul. Nandito na tayo ngayon sa school. Kaya na malapit nang bumaba ang mga bata. Ano ka masali ka mo dyan sa live sa likod? Naging foundation. Ako rin eh. Ramdam na ramdam ko eh. Minabuti na rin namin ni Ritz na dalawin ang mga bata sa kanilang eskwelahan. Makadiyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Medyo na late yata kami at panunumpa na sa watawat ang naabutan namin sa flag ceremony. Parang na-late yung mga hinatid natin. Dalig nga. Pagkatapos ng flag ceremony, may dance exercise. Naki-join na rin. Cute na bata! Mukhang pinaghandaan ng mga estudyante rito ang aming pagdating. Mga kapatid, tumingin-tingin ka lang, ang daming pwede matuklasan dito sa Dato Udin Bajid Central Elementary School. Maging isang Pinoy Explorer! Yeah! Sa pananatili namin dito sa Sulu, ang Marine Battalion Landing Team 11 ang nakipag-ugnayan at nakipagtulungan sa amin. Sila ang naging kasama namin sa pagtuklas ng natatagong kagandahan ng isla ng Sulu. Kaya naman nang nagkaroon ng pagkakataon, hindi na ako nagdalawang isip na makipag-bonding sa kanila. Walang challenge. Biro lang. Pinoy Explorer, fight!
Pero niyo yun mga kapatid, kahit wala akong gaanong practice, nagawa pa naming manalo. Naks! Pinagbigyan lang yata kami. Pero magagaling naman din kasi ang mga kakampi ko. Haha! Ritz Azul, thank you very much. Thank you so much at sobrang nag-enjoy ako with you. Sobra lahat tayo. Alam mo, sa ilang araw ng pananatili namin dito sa Sulu, nakita namin lahat ng mga ngiti ng tao, lahat ng masasarap na pagkain, lahat ng magagandang tanawin na hindi na-experience ng karamihan dito sa Pilipinas. And especially, gusto ko magpasalamat sa mga Marines talaga. Kaya sa mga Marines, sa inyong lahat, saludo kami, maraming salamat at mabuhay kayo! Yes! Woohoo! Kung mga bali-balita lang ang pagbabatayan, aaminin kong ibang muka ng Sulu ang nasa isip ko noong hindi ko pa ito nararating. Pero sa aking pagpunta rito, ang nakita ko ay ang likas na ganda ng isla ng Sulu at ang kabutihang loob ng mga taga rito. Patunay lamang yan na ang bawat lugar sa Pilipinas ay may likas na kagandahan na maaari nating masilayan kung bibigyan lamang natin ito ng pagkakataon. Kaya naman dito sa Pinoy Explorer, ang aming kasabihan, Mga kapatid, tumingin-tingin ka lang, ang daming pwedeng matuklasan. Maging isang Pinoy